H, it stands for health. So many people spend their health gaining wealth, and then they have to spend their wealth to regain their health. Ano daw? O ito, para mas madali. Nung bata pa tayo, wala tayong problema sa pera dahil nakaasa sa parents. Wala rin tayong problema sa health. May oras din tayo. Ngayon, pag medyo natuto na tayo sa buhay, nagsisimula na tayong magtrabaho. Ang tanong ko po is kailan tayo humihintong magtrabaho? Let's say, nag-start ka magtrabaho at 20 years old, kailan tayo humihinto? Pangalawang tanong ko po, bakit tayo humihinto ng magtrabaho? Sige nga, i-comment nyo nga po dyan. Reason kung bakit humihinto na magtrabaho kasi hindi na kaya ng katawan. Yun, may sakit. Gusto ko maintindihan mo po ito ha. Hindi ka po robot. Ibig sabihin, tayo po, hindi tayo pabata. Lahat po tayo patanda. So ang katawan natin hindi habang buhay malakas. Okay? So kahit gaano tayo kasipag, ito ang tatandaan mo lagi. Nauubos ang panahon mo dito sa mundo. Ang tanong ko sa'yo, ngayon malakas ka pa. Pagdating mo, let's say, ng 40 years old, 50 years old, kamusta na yung katawan mo? Kung nung bata ka, hindi ka nakakaramdam ng pagsakit ng likod, ngayon nakakaramdam ka na ng pagsakit ng likod, mabilis ng hingalin, etc. Yun talaga yun eh, 'di ba? Yun nga lang, no? Dalawang klase ng tao 'yan. Yung isa, nagtrabaho, pagkatapos magtrabaho, may naipon. So pag nag-retire na siya, may sariling pera siya. Kaya niyang buhayin yung sarili niya. Yung isang tao, nagtrabaho for 40 years, pero sakto lang yung sweldo niya sa pang-araw-araw niya. Kaya nung nag-retire na siya dahil hindi na kayang magtrabaho ng katawan niya, walang ipon, nakaasa sa anak. Sino ka in the future dun sa dalawang yun? Yung may ipon? Yung nagtrabaho na may ipon o yung nagtrabaho na naubos din at nakaasa sa anak? Pangatlo. Ano tong pangatlo? Yung pangatlo, ito siya. Let's say, ikaw yung nagtrabaho na pagka-retire, may ipon. Yan Let's say, ikaw yun. Yung nagtrabaho ka, nung nag-retire ka at the age of 50 or 60 years old mo, may ipon ka. Ngayon, sino ka naman dito sa dalawang tao na to? Ikaw ba yung may ipon na walang sakit? Walang maintenance? O ikaw yung nagkaipon? Bakit past tense na? Kasi napambayad na sa bills at ospital. Dalawa lang lagi yan eh. Pipili ka. Ngayon, ito yung matindi dyan. Hindi ka pipili pagtanda mo. Pipili ka ngayon habang malakas ka pa. Ngayon ka magde-decide para sa future mo. Sino ka dun sa mga yun? Diba? So ayaw natin mangyari na magtrabaho tayo ng matagal, pagkatapos walang ipon, may sakit pa. Siyempre, ang gusto natin, pag nagtrabaho tayo, ma-enjoy natin. Wala tayong sakit. Tama? Ano pong point? The best person who can take care of you when you get older is your younger self now. Ikaw yun ngayon. It's your choice. No? Huwag na nating antayin yung time na tumanda pa tayo at dun pa tayo magsisi. 'Di ba? So ngayon pa lang, alagaan na natin yung katawan natin. 'Di ba? So ito yung pinaka-main product natin, barley. Ginamit to ni Miss Maritoni Fernandez nung siya ay nagkaroon ng cancer, pero ngayon 21 years na siyang cancer-free. Alam mo, ang daming natulungan itong produkto na to. Hindi kailangan na may sakit ka para mag-take ka nito. Sabi ko nga, prevention is better than cure. Bakit? Ano ba yung nandito? Sabi ni Dr. Yoshihide Hagiwara, yung barley plant daw, parang pag nagluto ka ng pinakbet, ang daming gulay nun, di ba? Mas masustansya pa rin yung barley. Bakit? Unang-una sa lahat, pag niluto mo yung mga gulay, wala na yung nutrients. 'Di ba? Puro pampalasa na lang yung natikman mo, no? So, aside from that, yung barley kasi, ito sabi nga, according sa studies niya, the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. Ibig sabihin, sanggol ka, senior citizen ka, yung nutrients na kailangan mo sa pang-araw-araw na buhay mo, nasa barley lahat. Kaya isupply ng barley. And aside from that, napakataas ng ORAC value or antioxidant value ng barley.
Kung familiar ka sa spinach, 1,200 lang ang ORAC value nun. Pero kay barley, 25,500. And aside from that, the best thing about our barley is that it is an organic food. Organic. Gawa ni Lord. Hindi synthetic. Marami tayong naririnig ng mga commercials from A to Z, vitamins. Synthetic. Ibig sabihin, masama sa liver at the end of the day. Chemicals. Diba? Si barley po, hindi pa tayo pinapanganak, nandyan na. Panahon pa ni Jesus, nandyan na. Diba? So, it is God-made superfood. So, ito po yung mga natulungan na ng barley. May mga kakilala ka ba? No? Bukod sa mga walang sakit, baka may mga matulungan kang mga kamag-anak, office mate, 'di ba? Na merong psoriasis, 'di ba? Kidney stone, blood clot, diabetic, high blood, myoma, vertigo, gastritis, goiter, hormonal imbalance, bacterial meningitis, lymphoma, para ako nagrarap, no? 'Di ba? Ang dami mong kakilala na may ganyan. Yun na lang arthritis ang dami, 'di ba? Nagka-stroke. Sa 60 years old na kakilala mo, ilan yung wala ng lahat ng ito? Ang konti. Diba? May kakilala ka, hindi mabuntis, pwede rin to, basta may asawa, ha? Baka mamaya hindi lang mabuntis, wala naman jowa, hindi pwede yon, ha? So, ito pong barley, marami na siyang natulungan. Diba? Bakit? Ano bang nandito? Meron po siyang 68 micronutrients. So, in layman's term, parang ganito. Let's say, uminom ka ng isang baso ng gatas. Okay? Isang baso ng gatas. Anong meron sa gatas? Calcium. Kumain ka ng isang banana. Anong nandun sa banana? Potassium. Okay? So, pag kumain ka ng orange, ano yung nandun? Vitamin C. So, ngayon, ito po, si barley, laging mas mataas yung level of concentration ng mga vitamins sa kanya compared doon. O, example, sa calcium, 11 times. Diba? Yung vitamin C sa orange, 7 times. So, ibig sabihin, ganun ka-potent yung barley natin. Kaya ang ganda niya sa katawan. Okay? So, kung halimbawa naniniwala ka na maganda sa katawan ang fruits and vegetables, yung barley po, 68 micronutrients. Pinagsama-sama yung mga fruits and vegetables. Kaya ang dami niyang natutulungan na merong mga karamdaman. And kaya naiiwasan yung sakit. Bakit kaya naiiwasan yung sakit? Sige, bibilisan ko lang to para magets ninyo. Kasi naniniwala ko, mas marami yung walang sakit na nandito ngayon sa seminar natin, di ba? So, simple lang siya. Ganito lang, layman's term tayo. Example, water jug. Water jug. Yung water jug, anong nilalagay? Paki-comment nga po, ano pong nilalagay sa water jug? Tubig. Okay? Hindi yata ninyo alam. Tubig po ang nilalagay. Water. Tama, di ba? Water po ang nilalagay sa water jug. O, tanong po, example, yung water jug po natin, wag natin hugasan ng 1 taon. Oo, wag natin hugasan yung water jug natin ng 1 taon. Tanong po, dudumi po ba yung water jug? Dudumi. Di ba? Dudumi siya. Oh, ito yung tanong ko sa'yo. Ito yun kasi, water jug, water pa lang nilagay mo. May nag-comment, suka yung nilagay niya. Oh, ito yung tanong ko. Sa katawan mo ba, tubig lang ang nilalagay mo? O marami pang iba? Oh, di ba? So kung yung katawan mo, di ba, anong nilalagay mo? Nilagyan mo kanina ng fried chicken. Nilagyan mo kanina ng French fries. Nilagyan mo ng pizza. Nilagyan mo ng adobo. Nilagyan mo ng lechon. Nilagyan mo ng sinigang na hipon. Nilagyan mo ng lobster afritada. Gutom na ba kayo? Anong point? Ang dami mo nang kinain eh. Kung 30 years old ka na, 30 years mo nang nilalagyan yang katawan mo. Parang yan yung water jug. 30 years mo nang nilalagyan yan ng kung ano-ano. Ang tanong ko, kailan mo huling nilinis? Kung ikaw, araw-araw kang naliligo, natural, no? O wag ka nang umamin kung hindi, kung every other day ka, the point is, pag may dumi yung kamay mo, hinuhugasan mo. Ito yung tanong ko sa'yo, yung loob ng katawan mo, pag humarap ka ba sa salamin, nakikita mo pag may dumi? Di ba hindi? Oh, ibig sabihin, hindi lahat na-flash out yung toxins. Yes, dumudumi tayo. Kaya lang, ang tanong ko sa'yo, gaano kadalas ka dumumi? Kasi
Sabi ng doktor, para masabing healthy ka, at least 2 to 3 times a day kang dumudumi. Eh yung iba sa inyo, 2 to 3 times a week. So paano na? Nagigets mo? So, kaya, common sense. Kaya ang nangyayari, nagkakasakit tayo. Kaya dumadami yung mga nagkaka-colon cancer kasi naiipon yung mga dumi. Karamihan pa sa kinakain natin, synthetic chemicals. Yung katawan natin, sanay siyang i-decompose. O, di ba, medyo science na to, ha? Fine arts graduate po ako, pang common sense lang to. Yung katawan natin, sanay siya na i-decompose yung gawa ng Diyos na mga pagkain. Kasi, yun yung gumawa sa katawan natin. Okay? Ngayon, meron kasing ginawa yung tao. Ang tawag doon, chemicals. Merong ginawa yung tao, ang tawag doon, pesticide. Ano pa? Yung mga nilalagay sa gulay na hindi natin alam. 'Di ba? Oh, pagka kumain ka breakfast, ang sarap tapa tocino. O anong nandun? Bakit na kahit isang buwan na nasa freezer hindi nabubulok? Oh, kinakain mo ngayon yon. Hindi kayang i-decompose ng katawan mo yon agad-agad. Oh, so ano nangyayari? Nasa stuck sa katawan. Oh, ito ang good news ko sa'yo. Si barley, ang ginagawa niyan, no? Nililinis niya. Fina-flush out niya yung toxins. Hindi yan nakukuha sa isang inom. Okay? Syempre, kung ang tagal mong inipon yan sa katawan mo, it takes time para i-cleanse niya yan. But the point is, at least makikleanse niya. So, kung may kakilala ka na ayaw magkasakit, perfect tong barley. Aside sa ibuboost niya yung immune system mo ngayong pandemic, aside doon, bibigay niya pa yung mga nutritional benefits na kailangan ng katawan mo. Ang ganda ng product natin, di ba? Kaya yan world class.